Akala ko'y biyuda ako hanggang sa narinig ko ang tawa ng patay kong asawa sa kabilang linya. Habang namamanhid ang aking kamay sa paggawa ng alahas para pambayad sa kanyang kunwarong utang, doon ko natuklasan, buhay si Arnaldo at kapiling niya ang aking matalik na kaibigan. Ang aking sakripisyo ay naging puhunan ng kanilang kaligayahan. Ngunit tandaan nyo, ang brilyanteng pinanday sa apoy ay nakakasugat din. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng hiyas na ito? Siguraduhin mo lang na hindi ka makikita ng kahit sino riyan sa Boracay, Arnaldo. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat nananatiling tanga at sunod-sunuran ang asawa mo, tuloy-tuloy ang perang dadaloy sa inyo ni Celine. Hayaan mo siyang magpakuba rito sa talyer. Tutal naman ay sanay siyang maging martir. Ang boses ni Doña Aurora ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa mga dingding ng lumang bahay, hanggang sa pumasok ito sa pandinig ni Marisol. Sa labas ng pintuan ng kusina, nanigas ang buong katawan ni Marisol. Hawak niya ang isang baso ng maligamgam na tubig at ang 2 puting tableta ng gamot para sa high blood ng kanyang biyenan. Sa loob ng 3 taon, ang tanging alam ni Marisol ay namatay ang kanyang asawang si Arnaldo sa isang malagim na aksidente sa dagat. 3 taon siyang nagsuot ng itim, 3 taon siyang hindi kumain ng masarap, at 3 taon siyang nagtrabaho ng lampas sa kanyang makakaya para bayaran ang mga utang na iniwan daw ng asawa. Ngunit ang boses na narinig niya mula sa kabilang linya ng telepono, ang tawang iyon na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, ay malinaw pa sa sikat ng araw. Si Arnaldo yon, buhay ang kanyang asawa, at kasama nito ang babaeng noon pa niya pinaghihinalan, si Celine. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang tingin sa sariling mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, puno ng mga peklat mula sa matutulis na kagamitan sa paggawa ng alahas. Ang kanyang kuko ay may bakas pa ng itim na polishing wax na hindi na maalis-alis. Sa gabing ito, balak sana niyang tapusin ang isang mamahaling brooch na ipinagawa ni Doña Aurora dahil ayon sa matanda, ito na lamang ang tanging paraan para hindi sila mapalayas sa kanilang pamamahay. Ang bawat pukpok niya sa ginto ay alay niya sa alaala ng asawa. Isang sakripisyong akala niya ay gagabay kay Arnaldo sa kabilang buhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang malaking dula. Isang sarswelang itinanghal ng mga taong itinuring niyang pamilya. Naramdaman ni Marisol ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot, mahirap langhapin. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis at marahas na pagtibok ng sarili niyang puso na tila isang ibong pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang dulas at nang tumama ito sa sahig, ang pagbasag nito ay hindi lamang lumikha ng mga piraso ng kristal, kundi naging hudyat din ng pagkadurog ng huling bahagi ng kanyang pagkatao na marunong magtiwala. Narinig niya ang biglang pagtigil ng pagsasalita ni Doña Aurora sa loob ng kusina. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang labaha. Gustong tumakbo ni Marisol, gustong itanong kung bakit, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Nanatili siyang nakatayo sa dilim ng pasilyo, habang ang mga anino ay tila kumakain sa kanyang figura. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sakit, isang malamig na katotohanan ang namuo sa kanyang isipan. Ang brilyanteng pinanday sa matinding init at hirap ay hindi basta-basta nadudurog. Kung kaya nilang gawing impyerno ang kanyang buhay, kaya rin niyang gawing apoy-apoy ang kanyang mga daliri upang sunugin ang kanilang mga kasinungalingan. Sa bawat patak ng dugo mula sa kanyang nasugatang kamay, dahil sa nabasag na baso, isang sumpa ang binuo ng kanyang nanlalamig na puso. Gaano pa kaya katagal ang itatagal ng mga ngiting iyon kung ang mismong pundasyon ng kanilang karangyaan
ay unti-unti nang nagiging abo sa ilalim ng aking mga kamay. 3 taon kong idinalangin ang kaluluwa ng isang taong buhay na buhay pa lang nagpapakasasa sa kasalanan. Ang bawat kandilang itinirik ko sa harap ng altar na ito, ang bawat rosaryong tinapos ko hanggang madaling araw, ay tila mga sampal na bumabalik sa aking mukha ngayon. Tinitigan ni Marisol ang litrato ni Arnaldo sa gitna ng mga puting bulaklak. Ang nangiting iyon na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay tila isang nakakatakot na uyam. Naalala niya ang araw ng libing, ang ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang paghagulgol, ang bigat ng selyadong kabaong na hindi man lang hinayaang buksan ni Doña Aurora dahil masyadong nadurog daw ang katawan ng kanyang asawa sa aksidente. Huwag mo nang tingnan, Marisol. Hayaan mo na siyang umalis ng may dangal. Iyon ang sabi ng kanyang biyenan habang mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat noon. Ngayon, napagtanto ni Marisol na ang higpit na yon ay hindi pag-alalay, kundi pagpigil. Isang pagbabanta na huwag siyang magtanong, huwag siyang magduda. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang yabag ng tsinelas ni Doña Aurora. Mabilis na pinahid ni Marisol ang kanyang mga mata at yumuko upang pulutin ang mga piraso ng baso sa sahig. Ang bawat piraso ay tila tumutusok sa kanyang konsensya. What happened here? Bakit may nabasag na baso? Marisol, I told you to be careful. You know how much I hate a mess. Ang maarteng boses ni Doña Aurora ay pumuno sa maliit na espasyo ng pasilyo. Nakatayo ang matanda sa harap niya. Ang kanyang mamahaling seda na pantulog ay nagniningning sa liwanag ng isang bumbilya. Nabitawan ko lang po, inay. Pasensya na po. Mahinang sagot ni Marisol, hindi tumitingin sa mga mata ng biyenan. Pasensya? Palagi na lang pasensya. Alam mo namang stressed ako dahil sa papalapit na anibersaryo ng pagkamatay ng anak ko, tapos dadagdagan mo pa ang iisipin ko? Huminga ng malalim ang matanda, tila isang api na biktima ng sitwasyon. Anyway, did you finish the brooch? Kailangan na natin yung down payment para pambayad sa kuryente at sa misa para kay Arnaldo. You know his soul won't rest if we don't pray for him properly. Isang mapait na ngiti ang muntik ng kumawala sa mga labi ni Marisol. Ang misa para sa kaluluwang nasa Boracay at nagpapakasasa sa piling ng iba. Ang kuryenteng ginagamit niya sa pagpapakuba para maponduhan ang luho ng taong nagpanggap na bangkay. Malapit na po, inay. Konting polishing na lang. Tugon niya habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang piraso ng bubog. Naramdaman niya ang init ng dugo na dumadaloy sa kanyang palad. Ngunit ang hapdi nito ay wala pa sa kalingkingan ng kirot sa kanyang dibdib. Tumalikod na si Doña Aurora. Ngunit bago ito tuluyang pumasok sa silid, muli itong lumingon. And Marisol, stop acting so gloomy. Arnaldo is gone. Ang dapat mong gawin ay magtrabaho ng mabuti para hindi mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya. Utang na loob mo sa amin ang bubong na tinitirhan mo ngayon. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Marisol sa gitna ng katahimikan. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid-gawaan, kung saan ang mga kagamitan sa pag-uukit ay nakahain. Kinuha niya ang isang lumang kahon ng sapatos kung saan niya itinatago ang mga alaala ni Arnaldo. Doon, sa ilalim ng mga lumang sulat, may isang maliit na resibo siyang nakita noon na hindi niya binigyang pansin. Isang resibo ng mamahaling pabango na binili isang linggo matapos ang libing. Dahan-dahan niyang hinaplos ang itim na belo na isinuot niya sa sementeryo. Ang telang ito ay saksi sa kanyang mga luhang walang tigil ang pagdaloy. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Ilang tao pa ang kasabwat sa dula-dulang ito? Habang tinitingnan niya ang kanyang sugatang palad, hindi na takot ang naramdaman ni Marisol. Ang bawat patak ng dugo sa kanyang lamesa ay tila naging tinta na magsusulat ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi na siya ang asawang nagdadalamhati. Siya na ang magiging panday ng sarili niyang hustisya.
Ngunit nang buksan niya ang cabinet upang iligpit ang brooch, isang bagay ang nahulog mula sa loob ng lining ng lumang bag ni Doña Aurora na naiwan sa silya. Isang itim na wallet. Sa loob nito, may nakasingit na isang litrato, isang ultrasound image na may petsang noong nakaraang buwan lang, at sa likod nito ay may nakasulat na dedication. Para kay Daddy Arnaldo, can't wait to meet you. Love, Celine. Nanginig ang buong pagkatao ni Marisol. Hindi lang pala pera ang ninanakaw nila sa kanya, pati ang pagkakataong maging ina, na ipinagkait sa kanya ni Arnaldo sa loob ng 6 na taon ng kanilang pagsasama sa dahilang hindi pa sila handa, ay ibinibigay na nito ngayon sa ibang babae gamit ang kanyang pawis at hirap. Anong uri ng kademonyuhan ang kayang gawin ng isang ina para sa kanyang anak at ng isang lalaki para sa kanyang sariling laman? Marisol, ang seryoso mo naman masyado. Alam mo, kung nandito lang si Arnaldo, tiyak nalulungkot yon kapag nakita niyang pinapabayaan mo ang sarili mo. You should take a break. Look at your skin. It's so dry. Ang boses na yon ay parang isang matamis na huni ng ibon. Ngunit para kay Marisol, ito ay mas masahol pa sa kalansing ng mga tanikala. Si Celine, ang babaeng itinuring niyang parang tunay na kapatid, ang taong iniyakan niya sa balikat noong gabi ng balitang nawala si Arnaldo, ay narito ngayon sa loob ng kanyang silid-gawaan. Nakatayo si Celine malapit sa bintana, suot ang isang mamahaling bestido na gawa sa seda. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya, malayo sa hitsura ni Marisol na balot ng apron, may mantsa ng kemikal ang mga kamay, at ang buhok ay nakapusod lang ng padaskol. May kailangan ka ba, Celine? Mahinang tanong ni Marisol habang hindi binibitawan ang kanyang liyabe. Pinipilit niyang huwag manginig ang kanyang mga daliri. Wala naman. I just missed you. At saka, gusto ko lang tingnan kung tapos na yung brooch na pinapagawa ni Tita Aurora. She mentioned it's for a very special occasion. Wika ni Celine habang dahan-dahang hinahaplos ang mga kagamitan sa ibabaw ng mesa ni Marisol. Napansin ni Marisol ang kislap sa leeg ni Celine. Isang kwintas na may pendant na sapiro. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Marisol. Iyon ang kwintas na sinabi ni Doña Aurora na nanakaw daw sa vault noong nakaraang buwan. Ang kwintas na yon ay orihinal na disenyo ng ama ni Marisol, ang tanging bagay na ititira sana niya para sa kanyang magiging anak. Maganda ba? It's a gift from someone who really appreciates me. Nakangiting sabi ni Celine nang mapansing nakatingin si Marisol sa alahas. Anyway, uminom ka muna ng tubig. You look pale. Inabutan ni Celine si Marisol ng isang baso at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga balat, naramdaman ni Marisol ang lambot ng kamay ni Celine. Kamay na hindi kailanman humawak ng masakit na trabaho. Kamay na marahil ay siyang humahaplos kay Arnaldo gabi-gabi habang siya ay nagpupuyat dito sa talyer. Salamat. Tipid na sagot ni Marisol. Ininom niya ang tubig. Pilit na nilulunok ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Alam mo Marisol, Tita Aurora is so lucky to have you. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanila kung wala ka. You're like the pillar of this family. Pero minsan, naisip ko, hanggang kailan mo kayang maging ganito? Arnaldo is gone. Hindi ba dapat iniisip mo na rin ang sarili mong happiness? Ang tono ni Celine ay tila nagmamalasakit, ngunit ang mga mata nito ay kumikinang sa katusuhan. Ito ang tinatawag na gaslighting. Pinagmumukha siyang bayani habang dahan-dahang ninanakawan ng buhay. Ang kaligayahan ko ay ang tuparin ang tungkulin ko sa pamilyang ito, Celine. Iyon ang utang na loob ko kay Arnaldo. Matigas na sabi ni Marisol. Binitawan ang baso sa mesa nang may diin na lumikha ng isang matunog na kalansing sa ibabaw ng kahoy. Tumawa ng bahagya si Celine, isang tunog na tila mapanguyam. Lumapit siya kay Marisol at dahan-dahang inayos ang hibla ng buhok
na nakawala sa pusod nito. Sa sobrang lapit nila, nalanghap ni Marisol ang amoy ng pabango ni Celine. Isang pamilyar na amoy. Iyon ang amoy ng kamelyang sabon at mamahaling kolon na tanging si Arnaldo lang ang gumagamit noon. You're too good for this world, Marisol. Masyadong malinis ang puso mo, kaya hindi mo nakikita ang dumi sa paligid mo. Bulong ni Celine bago tumalikod. Ngunit bago tuluyang makalabas si Celine sa pintuan, humangin ng malakas mula sa bintana na naging dahilan upang bahagyang mahawi ang kanyang suot na scarf. Doon, sa maputing balat ng kanyang leeg, nakita ni Marisol ang isang mapulang marka, isang sariwang bakas ng halik. At sa ilalim ng markang yon, may isang maliit na nunal na pamilyar kay Marisol. Ang nunal na yon ay nasa tapat ng lugar kung saan laging humahalik si Arnaldo kapag humihingi ito ng paumanhin. Nanginig ang buong mundo ni Marisol, hindi na lang ito hinala. Ang amoy, ang alahas, ang marka sa leeg, lahat ay sumisigaw ng katotohanan. Habang pinapanood niyang maglakad palayo si Celine na tila isang reyna, naramdaman ni Marisol ang isang matalim na lamig na bumabalot sa kanyang puso. Kinuha ni Marisol ang kanyang martilyo at hinampas ang isang pirasong tanso sa kanyang mesa. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa metal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing lakas ng pagsabog ng galit sa kanyang dibdib. Hindi niyo ako kilala, bulong niya sa hangin. Akala niyo ay bato lang ako na pwede niyong tapakan. Pero hindi niyo alam, ang brilyante ay nabubuo sa ilalim ng pinakamatinding pressure. At kapag dumating ang oras na maging matalas ako, titiyakin kong hihiwain ko ang bawat kasinungalingang itinahin niyo. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, walang nagsasalita sa kabilang linya, kundi ang tunog lang ng isang pamilyar na pagsipol, isang himig na tanging silang dalawa lang ni Arnaldo ang nakakaalam. Ang himig ng kanta nila sa kanilang kasal. Saka namatay ang tawag. Marisol, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Mukha ka na talagang nawawala sa huwisyo. Ngayon, sasabihin mong may tumatawag sa'yo at sumisipol? Baka kailangan mo nang ipatingin ang ulo mo bago pa tuluyang masira ang reputasyon ng pamilyang ito. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing talim ng pait habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng banyo kung saan kasalukuyang naghihilamos si Marisol. Ang malamig na tubig sa mukha ni Marisol ay hindi sapat upang pawiin ang init ng kanyang nararamdamang pagkalito at takot. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Pinagmumukha siyang mahina, walang saysay at baliw. Habang nakayuko, nakita ni Marisol ang sariling mga kamay na nakakapit sa lababo. Ang mga kuko niya ay may bakas pa rin ng dumi mula sa paglilinis ng mga lumang kagamitan sa talyer kaninang umaga. Sa gitna ng kanyang pagod, ang boses ni Aurora ay patuloy na bumubulong, tila isang anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang tiwala sa sarili. Inay, narinig ko po talaga. Ang pagsipol na yon, iyon ang himig na palaging ginagawa ni Arnaldo bago siya pumasok ng pinto. Mahinang tugon ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at desperasyon. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora. Lumapit siya kay Marisol at hinawakan ng baba nito nang may puwersa. Pinilit ang manugang na tumingin ng diretso sa kanyang mga matang puno ng katusuhan. Ang asawa mo ay nasa ilalim na ng lupa, Marisol. Huwag mong gamitin ang kalungkutan mo para gumawa ng mga kwentong katatakutan. Baka nakakalimutan mo, ako ang nagpapakain sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng matitirhan nung wala kang malapitan. Huwag mong sirain ang kabutihan ko sa pamamagitan ng pag-iinarte mo. Binitawan ng matanda ang baba ni Marisol ng padaskol. Mula sa bulsa ng kanyang bata de banyo,
Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan ng gamot at isang baso ng gatas. Uminom ka nito. Ito ang pinalit ko sa dati mong gamot. Sabi ng doktor na kinausap ko, masyado raw mataas ang anxiety mo, kaya ka nakakarinig ng kung ano-ano. Inumin mo ito para makatulog ka ng mahimbing at hindi na kung ano-ano ang iniisip mo. Utos ni Aurora. Ang kanyang tono ay tila nagmamalasakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Tila nagmamasid sa isang insekto na malapit ng mamatay. Kinuha ni Marisol ang puting tableta. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng biyenan, wala siyang ibang nagawa kundi ilagay ang gamot sa kanyang dila at lunukin ito kasabay ng gatas. Ang bawat paglagok niya ay tila pagtanggap ng isang sumpa na lalong magpapalabo sa kanyang mundo. Good! Ngayon, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag mo nang hintayin na maging masama ang loob ko dahil sa katigasan ng ulo mo. Sabi ni Aurora bago tuluyang lumabas at isara ang pinto nang may kalabog na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Naiwan si Marisol na mag-isa. Naramdaman niya ang biglang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang kanyang mga binti ay tila naging gawa sa tingga. Mahirap ihakbang. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng bathtub. Ang kanyang isipan ay nagsisimulang lumutang sa isang madilim na ulap. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang kanyang malay, napansin niya ang lalagyan ng gamot na naiwan ni Doña Aurora sa ibabaw ng lababo. Sa pagmamadali nito, sa malabong paningin, pinilit niyang basahin ang maliit na etiketa sa likod nito. Hindi ito gamot para sa anxiety. Hindi ito pampakalma. Ito ay isang uri ng pampatulog na ginagamit para sa mga pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip. Isang gamot na kapag nasobrahan ay maaaring magdulot ng permanenteng pagkalimot at paghina ng reflexes. Sa ilalim ng pangalan ng gamot, may nakasulat na babala. Maaaring magdulot ng halusinasyon at pagkalumpo kung hindi wasto ang dosis. Nanlamig ang buong pagkatao ni Marisol. Ang gatas na ininom niya ay tila naging lason sa loob ng kanyang tiyan. Gusto niyang sumuka, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim at ang huling nakita niya ay ang anino ni Doña Aurora na nakatayo sa labas ng pintuan, tila naghihintay sa kanyang tuluyang pagbagsak. Hanggang kailan ko kayang labanan ang dilim kung ang mismong taong dapat kong sandalan ang siyang unti-unting pumapatay sa aking diwa. Ang bawat pagpikit ng aking mga mata ay tila paghulog sa isang malalim at madilim na hukay. Ngunit sa bawat paggising ko, ang puot ang nagsisilbing mitya upang muling magliwanag ang aking diwa. Nagising si Marisol na tuyong-tuyo ang lalamunan at tila umiikot ang buong paligid. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang itayo ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kawayan. Naalala niya ang gatas. Naalala niya ang gamot ni Doña Aurora. Gamit ang natitirang lakas, gumapang siya patungo sa banyo upang maghilamos ng malamig na tubig. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ama, si Mang Isko, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano hanapin ang ganda sa loob ng isang magaspang na bato. Huwag kang papayag na mamatay ang apoy sa puso mo, Marisol. Tila naririnig niyang bulong ng kanyang ama. Nang dapit hapon na at pansamantalang umalis si Doña Aurora kasama si Celine para sa isang charity event, pinilit ni Marisol na lumabas ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit ang kanyang layunin ay malinaw. Nagtungo siya sa kabilang dulo ng bayan, sa isang maliit at lumang talyer na halos balot na ng mga baging at alikabok. Ito ang dating paggawaan ng kanyang ama bago ito kinumpiska ng mga Arnaldo bilang pambayad daw sa utang. Doon, sa ilalim ng isang punong nara, nakita niya ang isang matandang lalaki na abala
Sa paglilinis ng mga kalawanging kagamitan, si Tioben, siya ang pinakapinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang ama noon. Tioben, nanghihinang tawag ni Marisol, nabitiwan ng matanda ang hawak na pait at mabilis na dinaluhan ng babae. Ija, Marisol, Panginoon ko, anong nangyari sa'yo? Bakit tila ikaw ay isang anino na lamang ng dati mong sarili? Dinala siya ni Tioben sa loob ng talyer at pinaupo sa isang lumang silya. Hindi na napigilan ni Marisol ang pag-agos ng kanyang mga luha. Isinalaysay niya ang lahat, ang pagpapakita ni Arnaldo, ang pagtataksil ni Celine, at ang dahan-dahang paglason sa kanya ni Doña Aurora. Nalilisik ang mga mata ni Tioben habang nakikinig. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay mahigpit na nakakuyom. Alam ko, Marisol. Alam ko ang kasamaang dumadaloy sa dugo ng mga Arnaldo. Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako para sa buhay mo. Huminto ang matanda at lumapit sa isang malaking aparador na gawa sa mabigat na kahoy. May kinuha siyang isang maliit na telang pelus na kulay itim na tila itinatago sa loob ng isang lihim na siwang sa pader. Bago mamatay ang tatay mo, alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Arnaldo. Alam niyang sugarol at manggagansyo ang asawa mo. Kaya naman, bago pa makuha ng mga Arnaldo ang lahat ng ari-arian niya, may isang bagay siyang itinago. Isang bagay na para lamang sa'yo, bulong ni Tioben. Binuksan ng matanda ang tela. Doon, sa gitna ng kadiliman ng talyer, ay kuminang ang 3 piraso ng krudo o throw diamonds, mga brilyanteng hindi pa napuputol, pero halatang may pambihirang laki at kalidad. Ito ang luha ng birhen. Ito ang pinakamahalagang koleksyon na nagawa ng ama mo. Akala ng lahat ay naibenta na ito para sa utang niya, pero hindi. Itinago niya ito para magsilbing sandata mo kapag dumating ang araw na wala ka ng matakbuhan. Paliwanag ni Tioben habang inilalagay ang mga bato sa palad ni Marisol. Naramdaman ni Marisol ang bigat at lamig ng mga bato. Ito ay hindi lamang basta alahas. Ito ang huling pagmamahal ng kanyang ama, ang kanyang tanging paraan para makalaya. Pero Tio Ben, paano ko ito magagamit? Wala akong pera, wala akong kagamitan, at binabantayan ako ni Doña Aurora sa bawat galaw ko. Tanong ni Marisol. Ngumiti ang matanda ng may kahulugan. Dito ka magtatrabaho, Marisol. Sa gabi, kapag tulog na ang mga halimaw sa bahay mo, pumunta ka rito. Gagamitin natin ang mga kagamitang ito. Tutulungan kita. Bubuo tayo ng isang obra maestra na yayanig sa buong mundo nila. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng talyer. Ang tunog ng marahas na pagsara ng pinto ng kotse ay umalingaw-ngaw. Kasunod ang boses na kinatatakutan ni Marisol. Marisol, alam kong nandito ka sa maruming lungga na ito. Lumabas ka riyan kung ayaw mong ipagiba ko ang talyer na ito ngayon din. Sigaw ni Doña Aurora mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Mabilis niyang itinago ang mga brilyante sa loob ng kanyang damit. Paano siya nahanap ng matanda? Ang kapal ng mukha mong magpunta sa basurang ito, Marisol. Hinahanap mo ba ang amoy ng kahirapan para maalala mo kung saan ka nanggaling? Ang boses ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng lumang talyer. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumatama sa maruming sahig. Bawat hakbang ay puno ng pandidiri. Sa likod niya ay ang 2 bodyguard na tila mga aninong handang sumunggab. Mabilis na isiningit ni Marisol ang mga brilyante sa loob ng kanyang suot na medyas. Ang lamig ng mga bato ay tila nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang nanginginig na kalamnan. Tumayo siya at humarap sa biyenan. Pilit na pinatitigas ang kanyang mukha sa kabila ng panghihina ng katawan mula sa laso ng gamot. Binibisita ko lang ang alaala ng tatay ko, inay. Masama po ba yon? Mahinang tugon ni Marisol, ngunit may talim na ang kanyang mga mata. Alaala?
Ang kailangan mo ay tapusin ang mga alahas na magliligtas sa atin, hindi ang mag-aksaya ng oras sa matandang ito. Turo ni Aurora kay Chubén ng may matinding panghahamak. Umuwi tayo. Ngayon din. Sa loob ng sasakyan pauwi, nanatiling tahimik si Marisol. Pinagmamasdan niya ang nagbabagong anyo ng paligid. Mula sa madidilim na eskinita, patungo sa maliliwanag at malalawak na kalsada ng lungsod. Ngunit sa halip na umuwi sa kanilang bahay, napansin niyang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang botika. Bumaba si Aurora upang kumuha ng kung ano at naiwan si Marisol sa loob. Doon niya nakita ang sasakyan ni Celine na dumaan sa tapat nila. Hindi ito nagtungo sa kanilang direksyon, kundi sa isang marangyang subdivision sa gilid ng dagat. Ang Seaside Heights, isang lugar na tanging ang pinakamayayaman lamang ang nakatira. Nang makauwi sila, nagkunwari si Marisol na nakatulog dahil sa gamot. Nang marinig niyang mahimbing na ang tulog ni Doña Aurora at ang pag-alis muli ng sasakyan nito, dahan-dahang bumangon si Marisol. Sa tulong ng perang itinago niya sa loob ng 3 taon, sumakay siya ng taxi patungo sa address na nakita niya sa GPS ng sasakyan ni Celine kanina. Ang gabi ay balot ng dilim at ang tunog ng mga alon sa Seaside Heights ay tila isang malungkot na awit. Marisol, suot ang isang itim na jacket at takip sa mukha, ay dahan-dahang lumapit sa isang unit sa 2 palapag ng condominium. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang pagtitiis. Sumilip siya sa malawak na bintanang gawa sa salamin. Ang loob ng unit ay puno ng init at liwanag. May mga mamahaling muebles, alak sa ibabaw ng lamesa, at ang halimuyak ng masarap na pagkain na tila abot hanggang sa labas. At doon, nakita niya siya, si Arnaldo. Ang lalaking iniyakan niya sa loob ng 3 taon. Ang lalaking pinag-alayan niya ng bawat patak ng pawis at dugo. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Suot ang isang puting polo, malusog, walang kahit anong galos, at may hawak na baso ng wine. Tumatawa siya, isang malakas at masayang tawa na hindi kailanman narinig ni Marisol noong sila pa ang magkasama. Lumapit si Celine kay Arnaldo at niyakap ito mula sa likuran. Hinaplos ni Arnaldo ang tiyan ni Celine, ang tiyan kung saan nananahan ang bunga ng kanilang pagtataksil. Ang bawat haplos ni Arnaldo ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Marisol. Ang lahat ng hirap niya, ang lahat ng gutom at puyat ay naging puhunan lamang para sa paraisong tinatamasa ng dalawa ngayon. Naramdaman ni Marisol ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang salamin na naghihiwalay sa kanila. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang piping hikbi. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa pader. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa semento sa tindi ng puot. Ngunit sa gitna ng kanyang panunood, isang barya mula sa kanyang bulsa ang aksidenteng nahulog at tumama sa sementadong sahig. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na bato ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Biglang tumigil sa pagtawa si Arnaldo. Kumunot ang kanyang noo at dahan-dahang lumingon sa direksyon ng bintana. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para kay Marisol, ngayon ay puno ng paghihinala. "Sino yan?" Narinig ni Marisol ang boses ni Arnaldo mula sa loob. Dahan-dahang lumapit si Arnaldo sa bintana. Ang kanyang anino ay unti-unting lumalaki, papalapit sa kinaroroonan ni Marisol. Nanigas ang buong pagkatao ni Marisol. Ang kanyang hininga ay tumigil. Ang kanyang puso ay tila ayaw nang tumibok sa tindi ng kaba. Kung makikita siya ni Arnaldo ngayon, alam ni Marisol na hindi na siya makakalabas ng buhay sa subdivision na ito. Mabilis na ibinaon ni Marisol ang kanyang katawan sa likod ng isang malaking paso ng halaman sa madilim na sulok ng balkonahe. Halos hindi na siya humihinga. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat tibok ay nagbibigay ng sakit sa kanyang mga tadyang.
Narinig niya ang pag-usad ng sliding glass door. Ang malamig na hangin galing sa aircon ng unit ay humalik sa kanyang batok. Kasunod ang boses ni Arnaldo na mas malapit na ngayon. Wala naman. Baka pusa lang o yung hangin. Wika ni Arnaldo. Narinig ni Marisol ang tunog ng paglagok nito ng wine. Ang lalamunan nito ay gumalaw sa bawat lunok ng mamahaling alak na binili gamit ang pera ng kanyang ama. Love, pasok na rito. Baka mahipan ka ng masamang hangin, isipin mo ang baby natin. Ang malambing na boses ni Celine ay sumunod. Narinig ni Marisol ang marahang pagsara ng pinto, ngunit nanatiling nakadikit ang kanyang tenga sa salamin. Hindi siya pwedeng umalis nang hindi naririnig ang kabuuan ng katotohanan. Don't worry, Celine. Malapit na. Sabi ni Mama, konting tiis na lang daw kay Marisol. Kapag natapos na niya ang huling set ng alahas, lalo na yung luha ng birhen na sinasabi ni Mama, wala na tayong magiging problema sa pera habang buhay, sabi ni Arnaldo. Pero Arnaldo, paano kung makahalata siya? Masyado nang matagal ang pagpapanggap mo na patay. At saka, yung mga gamot na ibinibigay ni Tita Aurora, sapat na ba yun para manahimik siya? Tanong ni Celine. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala kay Arnaldo. Si Marisol? Masyadong tanga yun. Mahal na mahal ako niyon. Kaya kahit anong sabihin ni Mama, pinaniniwalaan niya. Ang plano ni Mama, kapag nakuha na natin ang lahat ng kailangan natin sa kanya, ilalagay natin siya sa isang mental institution. Papalabasing nabaliw siya dahil sa sobrang pangungulila sa akin. Doon, dahan-dahan siyang mabubulok habang tayo nagpapakasaya rito kasama ang magiging anak natin. Ang bawat salita ni Arnaldo ay tila mga patak ng asido na tumutunaw sa kaluluwa ni Marisol. Ang taong pinaglingkuran niya, ang taong ipinagdarasal niyang makita muli sa kabilang buhay, ay siya palang naghuhukay ng sarili niyang libingan habang siya ay humihinga pa. Kawawa naman siya, wika ni Celine, ngunit walang bakas ng awa sa kanyang tono. Imagine, siya ang gumagawa ng mga alahas na isusuot ko sa kasal natin at siya rin ang nagpapakain sa batang hindi niya kailanman magkakaroon. Hayaan mo siya. Iyon lang naman ang silbi niya sa mundo. Ang maging alipin nating mga may alam kung paano gamitin ang talino niya. Tugon ni Arnaldo. Naramdaman ni Marisol ang pag-akyat ng isang matinding lasa ng apdo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Pinalitan ng isang nagniningas na puot na tila kumakain sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya nasasaktan. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malamig na determinasyon. Dahan-dahan siyang gumapang palayo sa balkonahe, ang kanyang mga hakbang ay kasing tahimik ng isang anino. Bawat paglayo niya sa unit na yon ay isang hakbang patungo sa pagkamatay ng lumang Marisol, ang martir, ang sunod-sunuran, ang tanga. Nang makalabas siya ng subdivision, tumayo siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso nang nagbabagang uling sa dilim. Kinuha niya ang mga brilyanteng throw mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng kalsada, ang mga bato ay hindi pa kumikinang, ngunit alam ni Marisol ang itinatago nilang ganda at talim. Magpapakasaya kayo habang ako ay nabubulok, bulong niya sa hangin. Huwag kayong mag-alala. Tatapusin ko ang alahas na gusto nyo. Gagawin ko ang pinakamagandang obra maestra na nakita nyo sa buong buhay nyo. Pero titiyakin ko na ang bawat brilyante rito ang siyang hihiwa sa inyong mga leeg. Ngunit sa kanyang paglalakad pa uwi, isang itim na van ang dahan-dahang sumunod sa kanya. Nang mapansin ni Marisol ang sasakyan, huli na. Bumukas ang pinto nito at 2 lalaki ang mabilis na bumaba. Bago pa siya makasigaw, isang panyo na may matapang na amoy ng chemical ang itinakip sa kanyang ilong. Ang huling nakita ni Marisol, bago siya tuluyang mawalan ng malay, ay ang mukha ni Doña Aurora na nakatingin sa kanya mula sa loob ng van. May hawak na isang itim na taser at may ngiting kasing talim ng kamatayan. Akala mo ba
Ay hindi ko alam ang bawat galaw mo, Marisol. Masyado ka ng matalino para sa sarili mong kabutihan. Ang huling boses na narinig niya bago ang lahat ay maging ganap na kadiliman. Ang bawat pintig ng aking sugatang puso ay tila naging ritmo ng isang martilyo. Mabigat, masakit, ngunit nagbibigay ng anyo sa isang bagong bakal na hindi na basta-basta mababali. Nagising si Marisol sa gitna ng pamilyar na amoy ng alikabok, langis at lumang kahoy. Ngunit hindi ito ang talyer ni Tio Ben. Ito ang kanyang sariling silid-gawaan sa bahay ng mga Arnaldo, ngunit may kakaiba. Ang bintana ay nilagyan na ng mga rehas na bakal at ang pintuan ay narinig niyang may mabigat na kadenang nakapulupot sa labas. Gising ka na pala, aking pinakamamahal na manugang. Nakatayo si Doña Aurora sa tapat ng kanyang mesa. Hawak ang isang tasa ng tsaa na tila ba wala silang masamang pinagsamahan. Ang kanyang mukha ay kasing ayos ng dati, walang bakas ng pagod o pagsisisi sa ginawang pagdukot kay Marisol sa gitna ng lansangan. Bakit inay? Bakit kailangan niyo pang magpanggap? Ang boses ni Marisol ay paos, tila galing sa ilalim ng lupa. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ng matanda. Dahil kailangan ka namin, Marisol, ang iyong mga kamay ay ginto at ang iyong pagiging tanga ay pilak. Sayang naman kung mawawala ang lahat ng iyon nang hindi namin nakukuha ang luha ng birhen. I saw you at the talyer. Alam kong nakuha mo na ang mga bato mula sa matandang Ben. Hindi ko ibibigay sa inyo ang pawis at dugo ng tatay ko. Sigaw ni Marisol. Pilit na tumatayo kahit na umiikot pa ang kanyang paningin. Mabilis na lumapit si Aurora at hinampas ang tasa ng tsaa sa mesa, dahilan upang tumalsik ang mainit na likido sa mga kamay ni Marisol. Wala kang pagpipilian. Ang matandang Ben ay nasa kamay ng mga tauhan ko. Isang tawag ko lang at ang talyer na mahal mo ay magiging abo kasama ang matandang iyon. Gawin mo ang alahas, Marisol. Gawin mo ang pinakamagandang set na nakita ng mundo at baka maisipan ko pang palayain ka. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Marisol na nakatingin sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na tila kumukulo sa loob ng kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ng kanyang workbench. Sa ilalim ng kanyang mesa, sa isang lihim na siwang na siya lang ang nakakaalam, ay naroon pa rin ang mga brilyanteng throw na ibinigay ni Tio Ben. Hindi iyon nahanap ni Aurora dahil sa sobrang pagmamadali nito. Kinuha ni Marisol ang kanyang mga kagamitan. Sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na pagpapanday. Ang bawat kaskas ng files sa metal, ang bawat pag-init ng apoy sa ginto, ay tila paghahanda para sa isang digmaan. Hindi na siya umiiyak. Ang bawat luha na dapat sana ay pumatak, ay kanyang kinuyom at ginawang talas ng kanyang isipan. Sa harap niya, ang gintong hinuhubog niya ay hindi lamang magiging isang kwintas. Ito ay magiging isang bitag. Gusto niyo ng obra maestra? Bulong niya sa hangin habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng gusto nyo. Ibibigay ko ang kagandahang magbubulag sa inyo hanggang sa hindi nyo mapansin na ang bawat brilyanteng ikakabit ko ay may dalang sumpa ng katotohanan. Naging mekanikal ang bawat galaw ni Marisol sa mga sumunod na araw. Tuwing umaga, magdadala si Aurora ng pagkain at titingnan ang progreso ng trabaho. Magkukunwari si Marisol na takot at sumusunod. Pilit na ipinapakita ang kanyang pagiging martir upang hindi makahalata ang matanda. Ngunit sa gabi, kapag ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, doon niya ginagawa ang mga lihim na bahagi ng alahas. Gumagamit siya ng maliliit na micro-engravings, isang sining na turo ng kanyang ama. Sa likod ng bawat selyo ng ginto, itinatala niya ang mga petsa, ang mga halaga ng perang ninakaw sa kanya, at ang mga pangalan nina, Arnaldo at Ceciline. Ang mga detalye ay napakaliit, hindi makikita ng hubad na mata,
Ngunit kapag inilagay sa ilalim ng isang projector o malakas na magnifying glass, ang lahat ay mababasa. Isang gabi, narinig ni Marisol ang boses ni Arnaldo sa labas ng kanyang pinto. "Siguraduhin mong pinakamaganda yan, Marisol," sabi ni Arnaldo mula sa kabilang panig ng kahoy. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. "Kailangan kong magmukhang hari sa gabi ng exhibition. At si Celine, gusto niya ng koronang kasing ningning ng mga bituin." "Huwag kang mag-alala, Arnaldo," tugon ni Marisol. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Magiging gabi iyon na hinding-hindi niyo malilimutan habang buhay. Ang ningning na ibibigay ko sa inyo ay sapat na para sunugin ang lahat ng inyong itinatago." Nang marinig niyang lumayo na ang mga yabag ni Arnaldo, kinuha ni Marisol ang pinakamalaking brilyante, ang sentro ng luha ng birhen. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang bato ay tila sumasalamin sa kanyang sariling kaluluwa. Malamig, matigas, at hindi kayang basagin ng kahit anong martilyo. Ngunit sa gitna ng kanyang paggawa, may isang bagay siyang napansin sa disenyo ng kwintas na ginagawa niya para kay Celine. May isang bahagi ng ginto na tila may lamat. Isang lamat na hindi niya ginawa, kundi tila kusa itong lumabas. Isang masamang pangitain o isang paalala na ang lahat ng kagandahang galing sa kasamaan ay may nakatagong lason. Biglang narinig ni Marisol ang tunog ng pagpihit ng kandado sa labas. Hindi ito ang oras ng pagbisita ni Aurora. Sino ang papasok sa gitna ng madaling araw? Ang tunog ng susi na pumipihit sa katahimikan ng gabi ay tila isang babala na nagpatindig sa mga balahibo ni Marisol. Dahan-dahan niyang itinago ang maliit na liyabe at ang mga brilyante sa ilalim ng makapal na tela ng kanyang apron. Ang pintuan ay bumukas ng marahan at ang aninong pumasok ay hindi ang mataba at mabigat na figura ni Doña Aurora. Isang manipis at mabangong anino ang lumitaw sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Si Celine. Nakatayo ang babae sa tapat ni Marisol. Suot ang isang itim na silk na pantulog na tila ba isa siyang reyna sa loob ng palasyong ninakaw niya. May hawak siyang maliit na kahon na kulay pelos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan, isang uri ng tuwa na nagmumula sa pagpapakasakit ng iba. "Hindi ka pa rin ba tapos, Marisol?" sabi ni Arnaldo. "Masyado ka raw mabagal. Baka naman sinasadya mo yan para mas matagal kang manatili rito sa bahay namin?" Ang boses ni Celine ay tila isang bulong na may lasong kasama. "Ginagawa ko ang lahat para maging perpekto ang disenyo, Celine. Alam mo namang ang sining ay hindi minamadali." Tugon ni Marisol. Ang kanyang boses ay malamig at walang kahit anong emosyon. Inilapag ni Celine ang kahon sa mesa ni Marisol. "Ayoko nang marinig ang mga paliwanag mo. Narito ako dahil may ipapagawa si Arnaldo. Isang espesyal na order. Gusto niya ng isang singsing, isang wedding ring para sa akin. Gusto niya, ikaw ang gumawa, dahil ikaw lang naman ang nakakaalam ng lahat ng lihim ng pamilyang ito." Halos mabitawan ni Marisol ang kanyang sipit. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Ang asawang legal na gumagawa ng singsing para sa kasal ng kanyang asawa sa iba. Ito ang rurok ng kawalang hiyaan. "Bakit kailangang ako?" tanong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kahon dahil gusto ni Arnaldo na maramdaman mo ang bawat sandali ng aming kaligayahan habang binubuo mo ang simbolong ito. Gusto niya na sa bawat pagpukpok mo sa ginto, maalaala mo na wala ka ng lugar sa buhay niya. Tumawa ng mahina si Celine, isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa gitna ng isang libing. Binuksan ni Marisol ang kahon. Sa loob nito ay may isang malaking brilyante at isang piraso ng purong ginto. Kinuha niya ang ginto at naramdaman ang bigat nito. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, isang ideyang kasing talim ng kidlat. "Sige, gagawin ko ang singsing," sabi ni Marisol.
Gagawin ko itong singsing ng sakripisyo. Isang alahas na hindi nyo kailanman malilimutan. Sa mga sumunod na oras, habang nakabantay si Celine, nagsimulang magtrabaho si Marisol. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng presisyon. Sinimulan niyang tunawin ang ginto. Ang apoy sa kanyang burner ay sumasalamin sa nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Ngunit habang ginagawa niya ang hulmahan, palihim niyang inukit sa pinakaloob na bahagi ng singsing sa lugar na direktang madidikit sa balat ng magsusuot ang isang napakaliit at matulis na ukit. Hindi ito masakit sa simula, ngunit sa bawat galaw ng daliri, ang ukit na yon ay dahan-dahang kakasgas sa balat hanggang sa magdulot ito ng sugat na hindi gumagaling. At sa paligid ng ukit na yon, gamit ang micro-engraving, isinulat niya ang mga salitang, "Ang pag-ibig na kinuha sa nakaw ay laging may dalang sugat." "Bakit parang masyadong matagal ka sa bahaging iyan?" tanong ni Celine, dahan-dahang lumalapit upang tignan ang ginagawa ni Marisol. Mabilis na tinakpan ni Marisol ang singsing ng isang pampakintab na likido. "Sinusuri ko lang ang kinang ng bato, Celine. Gusto kong maging kasing ningning ito ng iyong mga ambisyon." Ngumiti si Celine. Akala ay pinupuri siya ni Marisol. Lumapit siya ng lalo at hinawakan ang balikat ni Marisol. Isang haplos na tila ahas na pumupulupot sa kanyang biktima. "Alam mo, Marisol, kung naging masunurin ka lang sana noon pa, hindi ka abot sa ganito. Pero salamat na rin, dahil kung hindi ka naging tanga, hindi ko makukuha ang lahat ng ito." Nang matapos ang gabi at umalis na si Celine, naiwan si Marisol na tinitignan ang singsing na natapos niya. Ito ay napakaganda sa paningin, nagniningning, marangya, at perpekto. Ngunit sa loob nito ay nananahan ang kanyang sumpa. Kinuha ni Marisol ang sarili niyang singsing sa kasal na itinago niya sa loob ng 3 taon. Inilagay niya ito sa tabi ng bagong singsing na ginawa niya. Ang kanyang lumang singsing ay gasgas na at kupas, ngunit ito ay totoo. Ang bagong singsing ay maningning, ngunit ito ay puno ng lason. Dahan-dahang hinubad ni Marisol ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ilang sandali niya itong pinagmasdan. Waring pinapanood ang huling labi ng isang pag-ibig na matagal nang namatay. Pagkatapos, inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa at mariing pinukpok ng martilyo hanggang sa mabiiyak at mawalan ng anyo. Ang malamig na tunog ng metal na tumama sa bakal ay tila naging huling paalam sa lahat ng kanyang mga pangarap bilang asawa. Wala na ang babaeng minsang nagmahal sa iyo, Arnaldo. Mahina ngunit matatag niyang sambit. Wala nang luha sa kanyang mga mata, wala na ring pagmamakaawa. Ang natitira na lang ay si Marisol, at hindi na niya hahayaang yurakan ninyo ang kanyang buhay kailanman. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niyang tuluyan nang nagsara ang isang kabanata ng kanyang nakaraan. Ngunit habang nililigpit niya ang mga gamit, napansin niya ang isang maliit na papel na nalaglag mula sa bulsa ni Celine kanina. Dinampot niya ito at binasa. Ito ay isang imbitasyon para sa isang lihim na auction na magaganap bago ang malaking exhibition. Ang nakasulat sa ilalim ay nagpasinghap kay Marisol. First item, the family legacy jewelry collection of the late Mang Isko. Ibebenta nila ang lahat ng natitirang gawa ng kanyang ama bago pa man dumating ang gabi ng kanyang paghihiganti. Ang bawat kislap ng ginto sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aking lampara ay tila isang piping saksi sa unti-unting pagbaluktot ng katotohanan sa loob ng bahay na ito. Hindi mapakali si Marisol. Alam niyang ang lihim na auction na nalaman niya mula sa papel ni Celine ay ang huling hakbang ng mga Arnaldo upang tuluyang burahin ang bakas ng kanyang ama at nakawin ang kanyang dangal. Ngunit hindi niya akalain na si Doña Aurora ay may sarili ring bitag na inihanda para sa gabing iyon. Habang nagkukunwaring abala si Marisol sa pag-aayos ng mga hiyas,
Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid gawaan. Hindi siya lumingon. Alam niya ang bigat ng bawat hakbang ni Doña Aurora, ang hakbang ng isang mandaragit na tiwala sa kanyang kapangyarihan. Marisol, Ija, masyado ka nang nagpapakapagod. Wika ni Aurora habang lumalapit sa mesa. Ang kanyang kamay na puno ng mga singsing ay humaplos sa likuran ni Marisol, isang haplos na tila malamig na balat ng ahas. Iwan mo muna ang mga disenyo riyan. Pinahanda ko ang hapunan. Kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas na matapos ang luha ng birhen. Tumayo si Marisol nang walang kibo. Sumunod siya sa matanda patungo sa malawak na hapagkainan kung saan nakahain ang mga pagkaing hindi niya kayang malasahan dahil sa pait ng kanyang kalooban. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng silid, nakita niya sa refleksyon ng salamin ang mabilis na pagsenyas ni Aurora sa isa sa kanyang mga tauhan upang pasukin ang silid-gawaan at kunin ang mga blueprint na nakalatag sa mesa. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa isipan ni Marisol. Alam niyang gagawin iyon ng matanda. Ang mga disenyong nakaladlad doon ay mga pekeng guhit. Isang set ng mga alahas na mukhang marangya sa papel, ngunit gawa sa mga materyales na magkakalas-kalas sa sandaling madikit sa init o pawis ng tao. Ang tunay na disenyo ay nakatago sa loob ng kanyang alaala at sa ilalim ng mga sahig ng kanyang talyer. Sa hapagkainan, ang kapaligiran ay tila isang sarswela. Naroon si Arnaldo, masaya, at tila walang pakialam sa mundong winasak niya. Naroon din si Celine, na bawat subo ng pagkain ay tila isang pagpapakita ng kanyang tagumpay. Salamat sa pagkain, inay. Panimula ni Arnaldo habang tumitingin kay Marisol nang may halong pangungutya. Balita ko, malapit na raw matapos ang obra maestra. I'm sure magiging usap-usapan yon sa darating na exhibition. Imagine, ang huling gawa ng isang baliw na biyuda. Huwag kang ganyan, Arnaldo. Ani Celine habang tumatawa ng bahagya. Dapat nga ay magpasalamat tayo kay Marisol. Kung hindi dahil sa kanyang katapatan sa alaala mo, wala tayong ganitong kasaganahan. Hindi kumikibo si Marisol. Pinagmamasdan niya ang bawat isa sa kanila. Ang kanilang mga tawa ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Sa gitna ng pagkain, biglang nagsalita si Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng katusuhan. Alam mo, Marisol, naisip ko lang, pagkatapos ng exhibition na ito, baka kailangan mo nang magpahinga sa isang lugar na tahimik. Isang lugar kung saan aalagaan ka ng mga eksperto. Masyado nang marami ang pinagdaanan mo. Nakakakita ka na ng mga bagay na wala naman, gaya ng pagsipol ni Arnaldo. Ayaw naming lumala ang kalagayan mo. Ito na ang pagpapatibay sa kanyang narinig sa kondo. Ang plano nilang ipakulong siya sa mental institution. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang tumigil ang tawanan ng tatlo. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Doña Aurora. Salamat sa pag-aalala, inay. Pero alam nyo, sa tuwing gumagawa ako ng alahas, lalo na ang luha ng birhen, parang naririnig ko ang boses ni tatay. Sabi niya, ang bawat hiyas ay may sariling mata. Nakikita nito ang lahat ng lihim ng taong may hawak nito. At ang hiyas na ginagawa ko ngayon, ito ang may pinakamatalas na paningin. Bahagyang nanginig ang kamay ni Aurora na hawak ang baso ng wine. Ano ang ibig mong sabihin? Wala po. Sinasabi ko lang na masarap ang luto niyo ngayon, inay. Tugon ni Marisol. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may dalang pait. Masarap. O baka lasang kasalanan. Naging kasing lamig ng yelo ang atmosfera sa silid. Si Arnaldo ay napatigil sa pag-inom, habang si Celine ay hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Ang hiya o ang kahihiyan ay tila nagsisimulang gumapang sa mga pader ng bahay, kahit na pilit nilang itinatago ito sa likod ng kanilang karangyaan. Nang matapos ang hapunan at bumalik si Marisol sa kanyang silid,
Nakita niyang wala na ang mga pekeng blueprint. Alam niyang nasa kamay na yon ni Aurora at nakatakdang ibenta sa auction. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kagamitan, napansin niya ang isang maliit na pulang ilaw sa isang sulok ng kisame, isang nakatagong kamera. Binabantayan na siya ng matanda bawat segundo. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Kung nakita ng kamera ang pagtatago niya ng mga brilyante ni Chuben, tapos na ang lahat. Biglang bumukas muli ang pinto. Si Arnaldo ang pumasok. Sa pagkakataong ito ay mag-isa siya at tila may iniinom na alak. Isinara niya ang pinto at dahan-dahang lumapit kay Marisol. Ang kanyang hininga ay amoy alak at panloloko. "Alam ko ang laro mo, Marisol," bulong niya sa tabi ng tenga ng babae. "Akala mo ba ay ikaw lang ang may sikreto? Akala mo ba ay ikaw lang ang may sikreto, Marisol?" Ang boses ni Arnaldo ay tila isang malamig na bulong na nagpadaloy ng kilabot sa gulugod ni Marisol. Ngunit sa halip na manginig, nanatiling matigas ang kanyang pagkakatayo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Tila 2 piraso ng sapiro na hindi kayang mabasag. "Kung may sikreto man ako, Arnaldo, iyon ay ang katotohanang minahal kita nang higit sa nararapat mong makuha," tugon ni Marisol. Ang bawat salita ay kasing talim ng pait. Tumawa si Arnaldo, isang tunog na puno ng kayabangan, habang nilalaro ang baso ng alak sa kanyang kamay. "Huwag ka nang magmalinis. Alam kong may itinatago ka, pero hindi na mahalaga yon. Bukas, sa gabi ng exhibition, kukunin namin ang lahat. Ang pangalan mo, ang sining mo, at ang huling patak ng dangal mo. Pagkatapos nyon, magiging isang malabong alaala ka na lang sa isang silid na may rehas." Lumapit siya ng lalo. Halos magdampi ang kanilang mga balat. Ngunit ang nararamdaman ni Marisol ay hindi na ang dating init ng pag-ibig, kundi ang amoy ng nabubulok na katapatan. "Enjoy your last night of freedom, Marisol. Dahil bukas, ang tanging ningning na makikita mo ay ang ilaw sa loob ng ospital na pagdadalhan sa iyo." Nang lumabas si Arnaldo at narinig ni Marisol ang huling tunog ng pagkakandado ng pinto, binitawan niya ang kanyang hininga. Alam niyang binabantayan siya ng kamera, kaya't nanatili siyang nakaharap sa kanyang workbench. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumikilos. Hindi niya tinitingnan ang kamera. Sa halip, ginamit niya ang anino ng kanyang sariling katawan upang takpan ang huling bahagi ng kanyang plano. Kinuha niya ang isang maliit na lalagyan ng asido at dahan-dahang ipinahid ito sa mga joint ng rehas sa bintana na kanina pa niya palihim na pinahihina. Ang gabi ay balot ng katahimikan, tanging ang tunog ng hangin sa labas at ang malayo at mahinang tahol ng aso ang maririnig. Ito na ang huling gabi. Ang gabi bago ang pagbubunyag. Inayos ni Marisol ang kanyang mga gamit. Bawat piraso ng alahas na natapos niya ay inilagay niya sa loob ng isang itim na velvet na bag. Ang luha ng birhen ay nagniningning sa dilim, tila may sariling buhay. Tinitigan niya ang bawat brilyante. Ang bawat isa rito ay may dalang alaala ng kanyang paghihirap, ng kanyang gutom, at ng kanyang panalangin sa harap ng isang walang laman na kabaong. "Tatay, gabayan niyo po ako," bulong niya sa hangin. Naramdaman niya ang isang bahagyang ihip ng hangin sa loob ng silid, tila isang haplos sa kanyang pisngi na nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Ang mga rehas na bakal ay tuluyan ng bumigay sa tindi ng asido at sa kanyang matiyagang pagkayod. Sa labas, ang dilim ay tila isang yakap na naghihintay sa kanya. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa silid na naging kulungan niya. Isang silid kung saan namatay ang lumang Marisol at isinilang ang isang babaeng handang sumunog sa lahat para sa katotohanan. Sa tulong ng isang lubid na gawa sa kanyang mga pinagdugtong-dugtong na kumot, dahan-dahan siyang bumaba.
Ang kanyang mga paa ay tumama sa damuhan-nuhan ng walang ingay, kasing tahimik ng isang aninong tumatakas sa bukang liwayway. Nagtungo siya sa kanto ng subdivision kung saan isang lumang sasakyan ang naghihintay. Ang driver ay walang iba kundi si Chuben, na bagaman may mga pasa sa mukha mula sa pananakit ng mga tauhan ni Aurora, ay naroon upang sunduin siya. Marisol, Ija, salamat sa Diyos at nakatakas ka. Boses ng matanda na puno ng emosyon. Huwag po kayong mag-alala, Tio Ben. Ang laban ay magsisimula pa lamang. Tugon ni Marisol habang mahigpit na hawak ang bag ng mga alahas. Habang bumibiyahe sila patungo sa venue ng exhibition, biglang nag-vibrate ang cellphone na kinuha ni Marisol mula sa drawer ni Arnaldo kanina. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa simula ay ayaw niya itong sagutin, ngunit tila may nagtutulak sa kanya na pindutin ang berdeng button. Nang ilagay niya ang telepono sa kanyang tenga, tanging ang tunog ng malalim na paghinga ang narinig niya. Pagkatapos ay isang boses ng isang lalaki. Isang boses na hindi kay Arnaldo, hindi kay Chuben, kundi isang boses na kasing lamig ng bakal. Alam ko ang ginagawa mo, Marisol. Huwag mong isiping nakatakas ka na talaga. Ang pinakamagandang bahagi ng sarswela ay magsisimula pa lamang sa oras na pumasok ka sa bulwagan. Siguraduhin mong suot mo ang iyong pinakamagandang ngiti bago ang lahat ay maging abo. Namatay ang tawag. Nanigas ang buong pagkatao ni Marisol. Sino ang taong ito? At paano nito nalaman ang bawat galaw niya? Tumingin si Marisol sa bintana ng sasakyan. Ang liwanag ng paparating na umaga ay dahan-dahang nagnanakaw sa dilim. Ngunit sa kanyang puso, ang bagyo ay mas lalong tumitindi. Ang ganda ng mga alahas, ngunit mas maganda ang kwento ng paghihirap na nakatago sa bawat kislap nito. Sayang nga lang, ang artistang gumawa nito ay hindi na makakarating para saksihan ang sarili niyang tagumpay. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng tamis at tagumpay habang kinakausap ang mga piling panauhin sa loob ng Manila Grand Ballroom. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyo na binalot sa asukal. Sa tabi niya, si Celine ay nagniningning sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Suot nito ang isang pulang bestido at ang singsing ng sakripisyo na ginawa ni Marisol. Hindi alam ni Celine sa bawat pagkilos ng kanyang daliri, ang matulis na ukit sa loob ng singsing ay dahan-dahang kumakaskas sa kanyang balat. May bahagyang hapdi na siyang nararamdaman, ngunit binaliwala niya ito dahil sa labis na katuwaan sa atensyong natatanggap mula sa mga elitista at mamamahayag. Sa isang madilim na sulok ng backstage, nakatayo si Marisol. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding bugso ng emosyon. Ang bawat tawa ni na Aurora at Celine Nguyen na umaabot sa kanya ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay na puno ng peklat at sugat mula sa pagpapanday ay mahigpit na nakakuyom sa tilang pilus na naglalaman ng luha ng birhen. Ito na ang oras, tatay. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng malakas na tugtugin ng mga biolin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking labanan. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang pag-anunsyo ng host. Ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. Ang huling koleksyon ng yumaong Mang Isko na itinuloy ng kanyang biyudang manugang si Marisol Arnaldo, presenting ang mga luha ng kristal. Dahan-dahang bumukas ang malaking kurtina. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumama sa gitna ng entablado, ngunit walang Marisol na lumitaw. Sa halip, isang malaking screen ang bumaba mula sa itaas. Doon, hindi mga alahas ang unang nakita ng madla. Ang unang slide na lumabas ay ang death certificate ni Arnaldo, na itinabi sa isang malinaw na litrato nito na kuha lamang noong nakaraang gabi sa Seaside Heights. Masaya, may hawak na baso ng alak,
At kasama si Celine, isang malakas na bulong-bulungan ang pumuno sa buong bulwagan. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash ng mabilis. Napatayo si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhay muli. Si Celine naman ay napahawak sa kanyang leeg, ang hapdi sa kanyang daliri, mula sa singsing ay biglang tumindi, kasabay ng pait ng katotohanang lumalabas sa screen. Mula sa anino, dahan-dahang lumabas si Marisol. Hindi siya suot ang marangyang damit na inaasahan nila. Suot niya ang kanyang maruming apron sa paggawa ng alahas. Ang kanyang mga kamay ay may bakas pa ng itim na wax, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Ang sining ay hindi nagsisinungaling. Panimula ni Marisol, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang bawat hiyas na nakikita niyo rito ay gawa sa pawis, dugo, at mga luha ng isang babaeng itinuring niyo lamang na kasangkapan. Akala niyo ba ay maaari niyong nakawin ang kaluluwa ng isang tao at gawin itong palamuti? Lumingon si Marisol sa VIP lounge kung saan nakatago si Arnaldo sa likod ng mga kurtina. Arnaldo, lumabas ka riyan. Huwag kang magtago sa likod ng iyong kamatayan. Ang katarungan ay hindi bulag, lalo na kung ang mga brilyante ang nagsisilbing mga mata nito. Sa gitna ng kaguluhan, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa lahat. Pagkatapos, isang pamilyar na pagsipol ang narinig mula sa mga speaker, ang himig ng kanta sa kasal ni Marisol at Arnaldo. Ngunit sa pagkakataong ito ay tunog ng isang malungkot at nakakatakot na paalam. Nang muling bumukas ang mga ilaw, hindi lamang si Marisol ang nasa entablado. May dalawang lalaking nakauniporme na nakatayo sa tabi ni Doña Aurora. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang nakita ni Marisol sa pintuan ng ballroom. Isang lalaking kamukhang kamukha ni Arnaldo, ngunit mas matanda at may malalim na sugat sa mukha, ang naglalakad papalapit. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baril na nakatutok kay Marisol. Tapos na ang palabas, Marisol, wika ng lalaki. Ang akala niyo ba ay ang sining ko lang ang ninakaw niyo? Hindi niyo alam na ang bawat brilyanteng hinahawakan niyo ngayon ay may dalang sumpa ng mga buhay na sinira niyo. Ang boses ni Marisol ay hindi nanginig kahit na ang dulo ng baril ay nakatutok sa kanyang dibdib. Sa gitna ng Manila Grand Ballroom, ang lahat ay tila naging isang estatwa. Ang mga elitistang kanina ay nagtatawanan ngayon, ay nagtatago sa ilalim ng mga lamesa. Ang kanilang mga mamahaling hiyas ay hindi sapat upang protektahan sila mula sa lamig ng katotohanan. Ang lalaking may sugat sa mukha ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang nito ay may dalang bigat ng nakaraan. Siya si Armando, ang nakatatandang kapatid ni Arnaldo na matagal nang ibinura sa kasaysayan ng pamilya ni Doña Aurora dahil sa isang pagkakamaling hindi naman niya ginawa. Armando, ibaba mo ang baril na iyan. Ang sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng takot na hindi na kayang itago ng kanyang makeup. Huwag mong ituloy ang kabaliwang ito. Kabaliwan, ina, tumawa si Armando. Isang tunog na parang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Hindi ba't mas baliw ang palabas niyo? Ang ipagdiwang ang kamatayan ng isang taong buhay, habang ang taong itinuring niyong patay ay narito sa harap niyo? Ninakaw niyo ang mana ko, ibinigay niyo kay Arnaldo, at ngayon ay ninanakaw niyo rin ang buhay ng babaeng ito? Lumingon si Armando kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, ngunit may bakas ng respeto. Marisol, ikaw ang gumawa ng alahas na ito, hindi ba? Ang luha ng birhen. Alam mo ba na ang mga brilyanteng iyan ay orihinal na galing sa singsing ng aking ina na ninakaw ni Aurora para lamang may maibayad sa utang ni Arnaldo sa sugal? Napatitig si Marisol sa alahas na hawak niya. Ang bawat kislap nito ay tila naging isang tinik na tumagos sa kanyang palad. Ang buong buhay niya sa pamilyang ito
ay itinayo sa ibabaw ng mga nakaw na sandali at mga nakaw na pagmamahal. Biglang lumabas si Arnaldo mula sa likod ng kurtina. Hindi na niya mapigilan ang takot habang nakikita ang kapatid. Armando, itigil mo na ito. Kukunin natin ang pera. Aalis tayo rito. Huwag mo kaming ipahamak sa harap ng lahat. Pera? Ani Marisol, dahan-dahang humahakbang patungo kay Arnaldo. Ito ba ang tanging mahalaga sa iyo, Arnaldo? Ang perang galing sa aking puyat? Ang perang galing sa pagtataksil mo? Habang ako ay nagpapakuba rito, ikaw ay nagpapakasarap kasama ang babaeng ito. Itinuro ni Marisol si Celine na ngayon ay nanginginig sa isang sulok, hawak-hawak ang kanyang daliring namamaga na dahil sa ukit sa loob ng singsing ng sakripisyo. Ang sugat sa daliri ni Celine ay nagsisimula ng magdugo. Ang pulang likido ay dahan-dahang dumadaloy sa gintong singsing, tila isang masamang pangitain. Ang singsing na yan, Celine, bulong ni Marisol. Hindi iyan simbolo ng pag-ibig. Iyan ang simbolo ng lahat ng sakit na idinulot niyo sa akin. Sa bawat segundo na suot mo yan, mararamdaman mo ang bawat patak ng luha na iniyak ko noong gabi-gabing wala ako sa tabi ni Arnaldo. Sa gitna ng tensyon, narinig ang malakas na pagbukas ng mga pintuan sa likod ng ballroom. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mabilis na kumilos ang mga awtoridad, pinalibutan ng entablado. Ibaba mo ang baril, utos ng isang opisyal kay Armando. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, dinaluhong ni Arnaldo si Marisol. Balak siyang gawing pananggalang o hostage. Ngunit sa bilis ng pangyayari, ang bigat ng katawan ni Arnaldo ay naging sanhi upang matumba sila sa direksyon ng isang malaking display case na gawa sa makapal na salamin. Narinig ang pagbasag ng kristal, ang tunog ng libo-libong piraso ng salamin na tumatama sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na sigaw ang pumuno sa ballroom. Hindi galing kay Marisol, kundi kay Arnaldo. Nakahandusay si Arnaldo sa sahig. Ang kanyang braso ay nabagsakan ng mabigat na display case. At sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ballroom, nakita ng lahat ang katotohanan. Isang dokumento ang nalaglag mula sa bulsa ni Arnaldo habang siya ay natutumba. Ito ay isang pre-signed na kasunduan upang ibenta ang lahat ng ari-arian ng pamilya patungo sa isang offshore account sa pangalan lamang ni na Arnaldo at Celine. Tinrider din ni Arnaldo ang sarili niyang ina. Napatitig si Doña Aurora sa dokumento. Ang kanyang mukha ay tila naging abo. Ang anak na ipinagtanggol niya, ang anak na ginawan niya ng lahat ng krimen, ay ang mismong tao palang papatay sa kanyang kinabukasan. Arnaldo, anak. Mahinang sambit ni Aurora bago siya tuluyang mawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Tumayo si Marisol mula sa mga bubog. Wala siyang galos. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na nagprotekta sa kanya. Tinitigan niya ang duguang si Arnaldo, ang umiiyak na si Celine, at ang lugmok na si Aurora. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng baril ni Armando, kundi sa pamamagitan ng sarili nilang kasakiman. Ngunit habang dinadala ng mga pulis ang mga Arnaldo, lumapit ang isang opisyal kay Marisol. Ma'am, kailangan niyo rin pong sumama sa amin. May isang huling revelasyon na kailangan niyo pang malaman tungkol sa inyong ama. Ang puso ni Marisol ay muling kumabog ng mabilis. Ano pa ang hindi niya alam? Ang bawat hakbang ng mga pulis sa makinis na sahig ng ballroom ay tila tunog ng isang hatol na hindi na maaaring bawiin. Sa gitna ng nagkalat na mga piraso ng salamin at mga hiyas na nawalan na ng kinang, nakatayo si Marisol. Isang babaeng hindi na mababali, isang brilyanteng dumaan sa apoy at lumabas na mas matalas kaysa noon. Nakahandusay si Arnaldo sa sahig. Ang kanyang polo, na kulay puti, ay nabubahira na ng pula mula sa mga galos ng nabasag na display case. Ngunit mas matingkad pa sa dugo ang takot na mababasa sa kanyang mga mata habang nakatitig sa mga posas na papalapit sa kanyang mga kamay. Marisol, tulungan mo ako.
Love, asawa mo pa rin ako. Napilitan lang ako. Si Mama ang may plano ng lahat ng ito. Ang pagmamakaawa ni Arnaldo, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalang hiyaan. Isang malamig na tingin lamang ang ibinigay ni Marisol. Ang asawa ko ay matagal na ninyong pinatay, Arnaldo. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na mas mababa pa sa dumi sa aking mga paa. Sa kabilang dulo, si Celine ay pilit na hinuhubad ang singsing ng sakripisyo mula sa kanyang daliri. Ngunit ang kanyang balat ay sobrang namagana dahil sa lihim na ukit sa loob ng singsing at sa bawat pilit niyang paghila, mas lalong bumaon ang talim nito. Arnaldo, wala kang kwenta. Sabi mo secured na tayo. Sabi mo wala nang makakaalam. Sigaw ni Celine. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng ganda ngayon ay balot ng galit at pagsisisi. Pati ako idinamay mo sa dumi ng pamilya niyo. Tumahimik ka, Celine. Kung hindi dahil sa luho mo, hindi sana tayo nagmamadali. Bulyaw ni Arnaldo pabalik. Pinanood ni Marisol ang pag-aaway ng dalawa, ang pagguho ng isang relasyong itinayo sa kasinungalingan. Wala siyang naramdamang saya. Tila isang malalim na pagkapagod lamang ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang paghihiganti ay hindi pala matamis, na gaya ng iniisip ng iba. Ito ay may lasa ng abo at luma na bakal. Dahan-dahang binuhat ng mga tauhan ng pulisya si Doña Aurora na tila isang lantang gulay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay ang mahinang pagbanggit sa pangalan ng anak na tumraidor sa kanya. Ang lahat ng kanyang yaman, ang kanyang hiya, na pilit niyang iniingatan, ay tuluyan ng naglaho sa harap ng mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat detalye ng kanilang pagbagsak. Lumapit ang opisyal na may hawak na isang lumang folder kay Marisol. Ma'am, kailangan niyo itong makita. Habang nililinis namin ang opisina ni Doña Aurora kanina sa bisa ng search warrant, nakita namin ang isang lihim na record ng hospital. Binuksan ni Marisol ang folder. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat. Ito ay isang autopsy report na may ibang pangalan, ngunit ang mga detalye ay pamilyar. Ang tatay niyo, si Mang Isko, hindi siya namatay sa sakit sa puso, Marisol. Mahinang paliwanag ng pulis. Base sa mga gamot na nakita naming binibili ni Doña Aurora noon pa, dahan-dahan siyang nilalaso ng parehong gamot na ibinibigay nila sa inyo ngayon. Pinatay nila ang tatay niyo para makuha ang mga titulo ng lupa at ang mga disenyo ng alahas. Napahawak si Marisol sa sandalan ng silya. Ang buong paligid ay tila umiikot. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa nila. Kinuha nila ang buhay ng tanging taong nagmahal sa kanya ng tunay. Ang puot na akala niya ay sapat na, ay muling nag-alab ng mas matindi. Tumingin siya kay Doña Aurora na kasalukuyang isinasakay sa mobile ng pulis. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang itanong kung paano nila nagawang pumatay para lamang sa piraso ng ginto. Ngunit bago siya makakilos, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Ben, hayaan mo na sila sa batas, Ija. Tapos na ang kanilang panahon. Bulong ng matanda. Dinala si Arnaldo at Celine sa magkahiwalay na sasakyan. Ang huling nakita ni Marisol ay ang mukha ni Arnaldo sa likod ng salamin ng mobile, umiiyak at humihingi ng tawad na hinding-hindi na niya pakikinggan. Nang mawala na ang mga sirena ng pulisya at tumahimik na ang ballroom, naiwan si Marisol sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang luha ng birhen at tinitigan ito. Ang hiyas ay tila sumisip-sip sa lahat ng liwanag sa paligid. Laya na tayo, tatay. Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. Mga luhang hindi na galing sa sakit, kundi sa paglaya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napansin ni Marisol ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hindi ito pulis, at hindi rin ito panauhin. Ito ang lalaking tumawag sa kanya sa sasakyan, ang lalaking may malamig na boses.
At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang huling piraso ng alahas na akala ni Marisol ay nawala na habang buhay, ang wedding ring ng kanyang ama. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit at nang tumama ang liwanag sa kanyang mukha, napaatras si Marisol. Ang lalaking ito ay may mga matang kamukhang kamukha ng sa kanyang ama. Ang bawat kislap ng hiya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bulwagan ay tila nagsasabi ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Sa gitna ng katahimikan ng Manila Grand Ballroom, kung saan tanging ang amoy ng mamahaling pabango at ang anino ng nakaraang gulo ang natira, nakatayo si Marisol sa tapat ng misteryosong lalaki. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit at sa bawat hakbang nito, ang liwanag ng nag-iisang chandelier na hindi namatay ay tumatama sa kanyang mukha. Siya ay si Gabriel, ang bunsong kapatid ng kanyang ama, na akala ni Marisol ay matagal nang nawala sa ibang bansa. Ngunit higit sa lahat, siya ang taong naging anino ni Marisol sa mga huling linggo, ang boses sa telepono na nagbabala at nagbigay ng lakas sa kanya sa dilim. Ito ang singsing na nararapat sa iyo, Marisol. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagmamahal na pamilyar sa pandinig ng babae. Inilagay niya ang wedding ring ng ama ni Marisol sa kanyang palad. Ito ang tanging bagay na hindi nakuha ni Aurora dahil itinago ito ng iyong ama sa ilalim ng pundasyon ng lumang talyer. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin mo ito bilang paalala kung sino ka talaga. Naramdaman ni Marisol ang init ng ginto sa kanyang balat. Hindi ito tulad ng mga alahas na ginawa niya para sa mga Arnaldo na tila may bigat ng kasalanan. Ang singsing na ito ay magaan, tila isang basbas mula sa langit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng galit na nagpabigat sa kanyang dibdib sa loob ng 3 taon ay tila dahan-dahang natutunaw. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mahabang proseso ng pagbawi. Sa tulong ni Gabriel at ng mga ebidensyang nakalap ni Chuben, dahan-dahang naibalik kay Marisol ang mga titulo ng lupa, ang mga bank account at ang dangal ng kanilang pamilya. Ang mga taong dati ay tumatalikod sa kanya at tinatawag siyang baliw na byuda ay isa-isang lumapit, humihingi ng tawad at nagdadala ng mga bulaklak. Ngunit para kay Marisol, ang kanilang mga salita ay tila mga hangin lamang na dumna. Ang tanging kapatawaran na mahalaga ay ang kapatawarang ibinigay niya sa kanyang sarili, ang pagpapatawad sa pagiging tanga at martir. Isang hapon, habang nililinis ni Marisol ang lumang talyer ng kanyang ama, nang ngayon ay muli nang nagniningning, dumating ang isang abogado. May dala itong isang lukot na sobre na galing sa kulungan. Mula po kay Arnaldo, maikling sabi ng abogado bago umalis. Naupo si Marisol sa lumang upuan ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat na punong-puno ng mga bura at bakas ng mga luha. Marisol, sa bawat gabi rito sa loob, ang tanging nakikita ko ay ang iyong mukha. Hindi ang mukha ng babaeng sinaktan ko, kundi ang mukha ng babaeng nagligtas sa akin sa maraming pagkakataon. Patawarin mo ako. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako dahil alam kong hindi ako karapat-dapat kahit sa iyong sulyap. Hiling ko lang ay malaman mong sa huling sandali ng aking kalayaan, ikaw lang ang tunay na kayamanan na nakamit ko at ikaw rin ang pinakamalaking pagkakamali na aking itinapon. Tinitigan ni Marisol ang sulat. Wala na siyang naramdamang hapdi. Wala na ring galit. Dahan-dahan niyang kinuha ang lighter sa ibabaw ng mesa at sinilaban ng papel. Pinanood niya ang apoy habang dahan-dahang kinakain ang mga salita ng pagsisisi ni Arnaldo hanggang sa ang lahat ay maging abo at tangay ng hangin palabas ng bintana. Tapos na, Arnaldo, bulong niya. Lumingon siya sa pintuan kung saan nakatayo si Gabriel at Tio Ben, naghihintay sa kanya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, ang ngiti ni Marisol ay hindi napilit.
Ito ay isang ngiti ng isang babaeng, sa wakas, ay nahanap na ang kanyang sariling ningning. Isang ningning na hindi galing sa brilyante, kundi sa kanyang sariling malayang diwa. Ngunit habang naglalakad siya palabas, isang huling tawag ang natanggap niya mula sa hospital ng kulungan. Ang balita ay tungkol kay Doña Aurora. Ang matanda ay tuluyan na raw nawala sa katinuan at bawat oras ay sumisigaw. Sinasabing ang kanyang mga kamay ay puno ng mga brilyanteng nagbabaga at sinusunog ang kanyang balat. Ang katarungan ay may sariling paraan ng pagtapos sa sarswela. Ang bawat bukang liwayway ay tila isang sariwang pahina ng isang aklat na matagal kong hindi na isulat. Ang sikat ng araw na tumatama sa aking mga kamay ngayon ay hindi na nagdadala ng hapdi, kundi isang init na nagpapaalala sa akin na ako ay buhay, malaya at buo. Ang dating madilim at maalikabok na talyer ni Mang Isko ay wala na. Sa halip, isang maliwanag at maayos na gusali ang nakatayo sa dulo ng kalsada na may karatula sa itaas na yari sa pinakintab na kahoy. Isla ng mga hiyas, paaralan ng sining at pag-asa. Ito ang pangarap na binuo ni Marisol kasama si Gabriel at Chuben. Isang lugar kung saan ang sining ng paggawa ng alahas ay hindi gagamitin para sa kasakiman, kundi para sa paghilom. Sa loob ng paaralan, naririnig ang mahina at maindayog na tunog ng mga kagamitang pangkamay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga tunog na yon ay sinasabayan ng mga tawanan at kwentuhan ng mga kabataang mula sa mahihirap na pamilya na tinuturuan ni Marisol ng sining na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Tandaan niyo, ang paghubog sa ginto ay parang paghubog sa sarili nating pagkatao. Wika ni Marisol habang nakatayo sa harap ng isang batang babae na maingat na nag-uukit sa isang piraso ng pilak. Minsan, kailangan nating dumaan sa apoy para matanggal ang dumi. Minsan, kailangan nating mapanday ng paulit-ulit para maging matibay. Pero sa huli, ang mahalaga ay ang ningning na nagmumula sa loob. Lumapit si Chuben, na ngayon ay maayos na ang suot at may ngiti ng katuparan sa kanyang mga labi. Marisol, may dumating na liham mula sa Paris. Tinatanggap nila ang iyong luha ng birhen para sa international na exhibit. Pero ang sabi rito, gusto nilang palitan ang pangalan ng koleksyon. Kinuha ni Marisol ang liham at tinitigan ang disenyo ng kwintas sa papel. Ang bawat brilyante roon ay tila kumikindat sa kanya. Naaalala ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya habang binubuo yon sa loob ng kanyang madilim na silid. Sabihin mo sa kanila, Chuben, na ang bagong pangalan nito ay Sikat ng Diwa. Tugon ni Marisol. Dahil hindi na ito tungkol sa mga luha. Tungkol na ito sa liwanag na nahanap natin pagkatapos ng bagyo. Nang dapit hapon na, nagpaalam na ang mga estudyante at naiwan si Marisol na mag-isa sa loob ng kanyang silid-gawaan. Naupo siya sa kanyang paboritong silya at kinuha ang wedding ring ng kanyang ama na suot niya ngayon sa kanyang hintuturo. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ninanamnam ang katahimikan na dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay naging katuwang na niya sa paghahanap ng kapayapaan. Naramdaman niya ang isang banayad na ihip ng hangin mula sa bintana, tila isang haplos sa kanyang buhok. Wala na ang pagsisipol na nakakatakot, wala na ang boses na nanunumba. Ang tanging naririnig niya ay ang awit ng mga ibon sa labas at ang malayo, ngunit masayang ingay ng mga tao sa palengke. Doon niya napagtanto na ang tunay na paggaling ay hindi nangangahulugang makakalimutan mo ang sugat. Ito ay ang pagtanggap na ang mga pilat sa iyong puso ay bahagi na ng iyong kagandahan. Siya ay hindi na ang biktima ni Arnaldo. Hindi na siya ang alipin ni Aurora. Siya si Marisol, ang anak ng isang mahusay na panday. At siya na ngayon ang arkitekto ng sarili niyang kaligayahan. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa larawan ng kanyang ama sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito
ay isang maliit na florera na may sariwang mga bulaklak, mga puting liryo na sumisimbolo sa bagong simula. Tapos na ang gabi, tatay. Bulong niya ng may ngiti. Nagniningning na po ang lahat. Dahan-dahan niyang pinatay ang ilaw ng talyer at lumabas patungo sa kalsada kung saan naghihintay si Gabriel. Habang naglalakad sila palayo, ang anino ni Marisol ay tila humahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Kasing tatag at kasing ganda ng hiyas na pinanday ng panahon at pag-ibig. Sa dalampasigan kung saan ang bawat alon ay tila bumubulong ng mga lihim ng nakaraan, nakatayo si Marisol habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay ng langit ay isang timpla ng ginto, rosas at lila. Mga kulay na madalas niyang gamitin sa kanyang mga disenyo. Ngunit ngayon lamang niya tunay na naramdaman ang kapayapaang dala ng mga ito. 3 taon na ang lumipas mula noong gabing gumuho ang sarswela ng mga Arnaldo. Sa loob ng panahong iyon, maraming nagbago. Ang isla ng mga hiyas ay hindi na lamang isang paaralan. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga kababaihang dumaan sa pang-aabuso at pagtataksil. Sa bawat kalyo sa kamay ng kanyang mga estudyante, nakikita ni Marisol ang sarili niyang paglalakbay mula sa pagiging isang uling na naging biktima ng apoy hanggang sa maging isang brilyanteng handang humarap sa anumang unos. Naging malinaw na rin ang tadhana ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Si Doña Aurora ay nananatili sa loob ng isang pasilidad kung saan ang kanyang mundo ay nababalot na ng mga halusinasyon ng yaman at kapangyarihan na hindi na niya kailanman mahahawakan. Si Arnaldo at Celine ay patuloy na nagsisilbi ng kanilang parusa sa likod ng mga rehas. Ang kanilang pagsisisi ay tila isang malalim na balon na wala ng katapusan. Ngunit para kay Marisol, ang balita tungkol sa kanila ay tila mga pahina na lamang ng isang lumang dyaryo. Wala ng bigat, wala ng hapdi. Napangiti si Marisol habang hinahawakan ang wedding ring ng kanyang ama na nasa kanyang leeg bilang isang pendant. Tinanong niya ang sarili, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay dumating kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Ang pagpapatawad pala ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagpapasya na hindi na hayaang kontrolin ng galit ang iyong bawat paghinga. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at sa pamamagitan yon, nakalaya na siya sa tanikala ni na Arnaldo. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot dahil puno na ito ng pagmamahal para sa sining, para sa kanyang pamayanan, at para sa sarili niyang katahimikan. Nahanap na niya ang tunay na piyongan o binyen. Ito ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng anumang ingay. Sa bawat perpektong hiwa ng brilyante na ginagawa niya, alam niyang ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsilbing gabay upang mahanap ang tamang anggulo ng kanyang buhay. Ang aral na nais niyang iwan sa mundo ay simple. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang gintong isinusuot sa leeg o ang brilyanteng nagniningning sa daliri. Ang tunay na hiyas ay ang dangal na hindi kayang bayaran, ang katapatang hindi kayang ubusin, at ang lakas ng loob na bumangon muli kahit pakiramdam mo ay durog na durog ka na. Ang buhay ay isang proseso ng pagpapanday, masakit, mainit at nakakapagod. Ngunit kung mananatili kang matatag, lalabas ka na isang obra maestra na walang katulad. Tumingin si Marisol sa malawak na dagat. Ang mga alon ay patuloy sa kanilang paghampas, tila isang paalala na ang buhay ay hindi hihinto para sa sinuman. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na piraso ng baso na nakuha niya mula sa dalampasigan, isang sea glass na naging makinis dahil sa paulit-ulit na paghampas ng alon. Itinaas niya ito sa tapat ng huling sinag ng araw. Hindi na ako natatakot sa dilim, tatay, bulong niya, dahil alam ko na ako mismo ang liwanag.
Sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Marisol. Nilalasap ang amoy ng dagat at ang tamis ng kalayaan. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa isang kasal o sa isang lalaki. Nagtatapos ito sa isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng mga guho. Si Marisol ay hindi na ang biyudang nagdadalamhati. Siya ang artistang lumikha ng sarili niyang kinang. At sa bawat bituin na sisikat sa gabing ito, alam niyang may isang babaeng makakarinig ng kanyang kwento at magkakaroon din ng lakas na sabihing, "Ako rin, magiging brilyante."